Ika-134 na kabanata sa pagpapatuloy. Ibinigay ni Mara ang buong katawan niya sa matinding damdaming naramdaman niya sa unang pagkakataon at umiyak. Biglang kumislap ang liwanag sa harap ng kanyang mga mata sa isang saglit. Hindi ito sumabog sa harapan niya, kundi sa isipan ni Mara. Ang nagngangalit na mararahas na emosyon ay nagsimulang tumagos sa kanyang mga ugat na matagal ng barado. Lumawak ang kanyang isipan sa lahat ng direksyon at naging magaan ang kanyang katawan. Ang panloob na ki, na matagal nang natutulog sa kanyang katawan, ay biglang naging aktibo, bumalot ng nakakatakot na puwersa, at pinalawak ang kanyang mga daluyan ng dugo at ugat. Ang maulap na ki sa kanyang katawan ay kusang lumabas. Ang hangin na nagmula sa loob niya ay bumalot sa kanyang katawan, at dahan-dahang itinaas si Mara sa ere. Naalala ni Mara ang nakaraan, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. At pumasok sa kanyang isipan ang tingbida. Ang kanyang ngiting mukha at ang maraming alaala nilang magkasama. At pagkatapos ay naalala niya ang labanan ng di mabilang na mga master na nasaksihan niya. Kasama siya ay muling naimarka sa bawat bahagi ng kanyang katawan. At, kasabay ng hindi mapigilang pananabik niya para kay Humuon, ipinagpatuloy niya ang maganda at matinding pagsasanay kasama si Humuon sa malalim na kalaliman. Na nakangiti sila at sinabi pa sa kwento na si Mara, na napasa ilalim sa matinding pagninilay, ay ginugol ang bawat araw na parang nangyari sa loob ng 1,000 taon na nagsasanay kasama si Humuon sa kailaliman. At ganoon, ginugol ni Mara ang araw na nasa era habang nasa pagninilay, at pagkatapos, makikita ang buwan. At nang bumalik siya sa lupa, at iminulat ang kanyang mga mata. Narating na niya ang antas ng absolute level. Tumingin sa kanyang kamay habang sinsabi niya sa isip na ang kanyang katawan daw ay nagbago. Dahil sa ating bida. Inilagay niya ang kanyang kamao sa kanyang dibdib at pumikit na sinabi na, "Umun. Paano nangyari ito?" Natutunan na niya ang mga sining ng pagpaslang. At ngayon naabot na rin niya ang ganap na perpeksyon ng Absolute Realm, panahon na upang muling basahin ni Mara ang Martial Book of the Death God mula umpisa hanggang dulo. Ngayon, nauunawaan na niya ang maraming bagay na hindi niya maintindihan noon. Pagkaraan ng maraming araw, bumaba si Mara mula sa bundok, iniwan ang mga labi ng Formlessville kasabay ng kanyang nakaraan. Bumaba si Mara mula sa bundok na kinaroroonan ng mga nalalabing Invincible Executioner sa nayon. Habang naglalakad si Mara sinabi nito sa kanyang isip na naging malinaw na ang aking mga iniisip ngayon. Ngunit ayaw ko pang bumalik kay Humuon. Dahil ayaw kong makita si Humuon sa ganoong kalagayan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na sobrang namimiss ko siya, pero kapag nakita kong nakahiga si Humuon na walang ginagawa, naiisip kong malulungkot ako at baka magsimula na naman akong kamuhian siya. Kumislap ang kanyang mga mata. Nang biglang may mapansin siyang isang anino ng tao na mabilis na dumadaan sa pagitan ng mga naglalakad na mga tao. Tinitigan niya ito at napasabi na yon daw ay isang asasin. Palihim na sinundan ni Mara ang asasin. Paulit-ulit na tumigil ang asasin upang magmasid at maingat na nagtungo sa kanilang punong tanggapan, paikot-ikot sa mga bundok at tumatawid sa mga ilog upang maiwasan ang posibleng mga sumusunod. Ngunit kahit kailan, hindi niya napansin si Mara na nakasunod sa kanya. Sa wakas, nagtungo ang asasin sa isang malaking puno sa loob ng kagubatan, inalis ang mga balakid na nagkukubli sa ugat ng puno. At binuksan ang isang lihim na pintuan at pumasok. Kasunod nila, itinago ni Mara ang kanyang katawan sa dilim, dahan-dahang dumaan sa pintuan tulad ng usok. Kahit na nasa abot kamay lamang siya ng asasin, hindi siya napansin nito. Habang bumababa ang asasin, sinsabi nito na number 17 nakabalik na. Na napasabi ang nakaupong ito na binabati ka sa ligtas mong pagbabalik. Napadilat ang mga mata ng dalawang asasin na nagbabantay sa loob ng pinto nang makita nilang may maputing bagay na sumisilip mula sa likuran ni number 17. At nagulat ang mga ito at sinabi na number 17, hangal ka. Paano mo hindi napansin na may sumusunod sa iyo? Nagulat si number 17 nang lumingon siya at nakita si Mara at sinabi sa kanya na sino daw siya. Na sinadyang ipakita ang kanyang sarili habang naglalabas ng enerhiya sa kanyang katawan. Na nanginginig ang mga ito at napabulong na hindi daw sila makagalaw. Nanlaki naman ang mata ng mga ito na hindi rin makagalaw at binulong na ang Death God's Absolute K. Sinabi naman ng isa na hindi daw niya siya maatake.
Ang absolute key ng Diyos ng kamatayan na nagmumula kay Mara ay parang bigat ng bundok na bumabagsak sa lahat ng 50 higit na mga asasin, pinipigilan silang gumalaw kahit isang pulgada. Nakatingin sa kanila si Mara sa kanila at sinabi na ano. Dagdag pa niya sa isip na hindi ko paganap na na-unlock ang absolute key, pero hindi na sila makagalaw. Habang naglalakad si Mara sa kanilang pagitan, ay nakatayo silang parang mga insekto na nahuli sa sapot ng gagamba. Na nakatingin sa kanya ang mga ito na hindi makagalaw na pinagpapawisan. At isang asasin na malapit sa pinto ang sumigaw na leader. Pakiusap, tulungan niyo kami. Si Mara, na tila walang pakialam at hindi mukhang pagod, ay nakatayo lamang at nakatingin sa pinto. At pagkatapos ay malakas na tinadyakan ng leader mula sa loob ang pinto. At isang maikli at maitim na lalaking may nakakatakot na hitsura ang lumabas. Na ito ay si Shadow Assassination Sect leader na si Dark Assassin. Tumingin kay Mara ng may malamig na ngiti. Para bang sinasabi niya, paano mo naisip na maglakas loob kang hamunin ako? Dagdag pa niyang ibinulong na sino ang babaeng ito. Isipin mo, wala ni isa sa mga miyembro ng aming Shadow Assassination Sect ang makagalaw. Mabilis itong sumugod kay Mara habang nakangiti na sinasabi sa kanyang sarili. Na dapat daw ba muna siyang makipaglaro sa kanya ng sandali. Si Mara ay nakatayo lamang. Hindi man lang niya inilipat ang kanyang ulo. Tumayo lamang siya doon na parang estatwang bato. Isang itim na figura ang lumitaw sa likod ni Mara sa isang sandali. Na sinasabi nito sa kanyang sarili na sino daw ba ang hangal na babaeng ito. Nangahas daw ba siyang hamunin siya gamit ang nakakadismaya niyang sining ng pagpatay. Tahimik na tinawanan ni Dark Assassin si Mara. Iniisip na hindi siya makakakita sa kanyang teknik sa pagtatago. Nahawakan ni Mara siya sa kanyang leeg. At napasabi si Dark Assassin sa kanyang sarili na ano ito. Hindi man lang daw siya nagagawa ng anuman. Nakatingin si Mara sa kanya na may malamig. Tila walang katapusang titig. At natatakot na napasabi sa kanyang sarili na anong mayroon sa mga mata na yon. Para bang mga black holes. At ang lamig pa. Dagdag pa niya na hindi pa ako nakakita ng sinumang assassin na may mga mata na ganyan. Ito daw ang ultimate fear. Pinagpapawisan ito na nakatingin kay Mara na sinabi pa niya sa kanyang sarili na bakit daw siya ay hindi pa niya pinapatay. 2 oras na ang nakalipas. Hawak pa rin ni Mara sa leeg si Dark Assassin. Pakiramdam ni Dark Assassin ay parang siya ay magiging baliw. Na umiiyak na sinsabi na pakiusap magsalita daw siya. Kung gusto mong patayin ako, pakiusap, patayin mo na ako. Hindi ko na kayang maghintay pa kung ganito ka pa rin. Ang tinig ni Dark Assassin, na narinig din ng kanyang mga subordinates sa unang pagkakataon, ay tunay na kakaiba. Napalingon ang mga ito kahit na nahihirapang gumalaw na napasabi na para itong tinig ng isang sanggol na 3 o 4 na taong gulang. Hindi daw ba't iyon ang kanilang leader? Hindi ba siya pinahirapan ng Justice Alliance at naging pipi? Habang hawak pa rin ni Mara sa liig ito na nasa ere. Tinanong niya si Mara ano daw ba ang gusto niya sa kanya. Pakiusap magsalita man lang daw siya kahit ano. Ito daw ba ay pera? Si Dark Assassin ay sobrang natakot. Kaya siya'y napaiyak na lamang. Na sinabi ni Mara sa kanyang isip na iniwan ko na halos lahat ng pagdedesisyon kay Wumuon hanggang ngayon. Ngunit ngayon, kailangan kong gumawa ng sarili kong desisyon. Kung ano ang magiging ako at kung ano ang gagawin ko. Na makikita ang bibig ni Mara na sinabi niya kay Dark Assassin na pagkakaisa ng mga sekta ng assassin. Na umiiyak nitong sinabi na pagkakaisa ng mga sekta ng assassin. Sinabi pa ni Mara sa kanyang isip na bago pa magkamalay si Wumuon kung maiisa ko ang lahat ng sekta ng mga assassin. Makakatulong ito kay Wumuon sa laban niya kontra sa Heavenly Martial Sect sa hinaharap. At dito na po nagtatapos ang ika-134 na kabanata. Ika-135 kabanata sa pagpapatuloy. Binitawan na ni Mara si Dark Assassin. Na ito ay nahihirapang huminga na inuubo at sinabi sa kanya na tulad ng inaasahan, ang layunin mo ay ang pag-isahin ang lahat ng mga sekta ng assassin. Natumugon si Mara at sinabi sa kanya na oo, tama daw yon. Gagawin daw niya yon simula ngayon. Hawak ang liig nito, sinabi kay Mara na hindi daw ito maari. At napabulong ito na sinabi na pero maaaring posible ito. Sa kanyang hindi kapanipaniwalang sining ng pagpatay, siya ay tiyak na nasa antas na absolute.
Dagdag pa nitong sinabi habang makikita si Mara na kumpara sa isang normal na martial artist, 2 beses na mas mahirap para sa isang assassin na maabot ang antas na absolute level. Para bang tinamaan ng maso sa batok si Dark Assassin. Habang nasa sahig ito sinabi kay Mara na siya daw ba ay successor ng Death Gods. Natumugon si Mara na tama daw iyon. Hindi makapaniwala ito na nakatingin kay Mara at sinabi sa isip na putik, nakakabaliw ito. Naabot niya talaga ang absolute level sa pag-cultivate ng isang assassination art. Isa lang ang nakagawa nito sa kasaysayan. Ang Death God. Dagdag pa nito nang makita niyang tumango si Mara, muling humagulgol siya. Ngayong pagkakataon, mula sa isang ganap na iba pang damdamin. Posible maaari nating pag-isahin ang mga sekta ng assassin. Maaari tayong makaganti sa mga ulol na humahamak sa atin na mga assassin. Na makikita pa si Mara na napasigaw ito na ang Diyos ng Kamatayan ay bumalik. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nagsimula si Mara na isakatuparan ang isang master plan. Ang pag-ugnay ng lahat ng assassin sects. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang pavilyong ito. Kung saan ang ating bida ay nasa bubong. Sa isang target na bumagsak, nagpatuloy si Wumuon na patayin ang Regional Military Commissioner ng Gansu Province. Kailangang iwanan si Yunha muli sa kagubatan dahil sa kanyang laki na nag-iiwan. Kay Wumuon na pumasok sa Regional Military Commission ng mag-isa. Na napasabi siya sa kanyang isip na komandante ng Gansu. Siya na lang ang natitira. Ang isang hunting dog para sa Heavenly Martial Sect ay kaaway ko rin. Dagdag pa niya na bukod dito, ilang tao na ba ang pinatay niya? Nararamdaman ko ang kanyang masamang intensyon at masasamang mula rito. At pagkatapos ay pinitikan siya ng ating bida ng enerhiya, habang sinasabi na ang isang ulol na katulad niya ay nararapat na mamatay ng 1,000,000 beses. Na agad namang itong tinamaan sa kanyang batok at agad na pabagsak. Na makikita itong nakabulagta sa sahig na sinabi pa ng ating bida na dahil itinago ko ang aking teknik. Anumang bakas ng death point na natamaan ay mawawala. Sinabi pa ng ating bida na makikita ang muka niya na ngunit tiyak na mapapansin ng Heavenly Martial Sect. Dahil sabay na namatay ang 2 tao na nagpipigil sa pagsupil sa mga atrocious sandstorm. At lumipat ang eksena sa pavilion ni Blade Emperor na sinasabi ng prinsesa na magaling. Napakaganda ng iyong trabaho. Na sinabi ng ating bida na marami pang trabaho ang natitira. Dagdag pa niya sa kanila kaharap ang 3 na gagawin kong makipagtulungan ang North Sea Ice Palace at Kunlun Sect para sabay silang umatake sa kanila. Napabuntong hininga ang Blade Emperor at sinabi na bakit mo kailangan gawin iyan. Seryosong sinabi ng ating bida na ang mga atrocious sandstorm ay may 2 peerless master na nasa katulad silang antas ko. Hindi ko sigurado kung sila ang mga pinuno ng atrocious sandstorm o kung mga eksperto silang ipinadala ng Martial Haven. Na napangiwi ng muka si Blade Emperor at sinabi na ano. Mayroon silang 2 master sa antas mo. Na napasabi naman si Formless Flying Sword kung ganoon, talagang magiging mahirap na talunin ang atrocious sandstorm riders nang walang tulong ng Kunlun Sect at ng North Sea Ice Palace. Sa katotohanan, hindi lamang mahirap. Ito ay malinaw na imposibleng mangyari. Sinabi ni Prinsesa sa ating bida na ngunit. Makikipagtulungan ba sila bilang mga sekta ng Murim sa imperial na gobyerno upang labanan ang atrocious sandstorm? Natumugon ang ating bida na kailangan natin silang hikayatin. Kahit ano paman. Pipilitin natin silang tumulong kung kinakailangan. Ang mga mata ni Wumuon ay kumikislap ng malamig habang sinasabi ito. Ang kamatayan ng Paul Martial Emperor at si Sihion ay kailangang ipaghiganti sa kahit anong halaga. Naniinis naman ang prinsesa at sinabi na siguro iyon na ang tanging paraan. Kaya aling lugar ang pupuntahan mo muna? Na sinabi sa kanya ng ating bida na nakaplanong manatili ako dito ng ilang araw at pagkatapos ay pupunta sa North Sea Ice Palace. Dagdag pa niya na kamahalan. Mangyaring suriin ng mabuti ang mga galaw ng atrocious sandstorm sa loob ng ilang araw na nandito ako. Sinabi pa niya sa kanya na maaari mo bang sabihin sa akin ang kanilang lokasyon at kung ano ang kanilang ginagawa. Natumugon ito at sinabi sa ating bida na nakuha daw niya. Nag-iimbestiga na kami sa kanilang mga galaw sa loob ng ilang panahon sa anumang kaso. Makikita ang labas na sinabi ng ating bida na maraming salamat kamahalan.
Sa gitna ng gabi, nakahiga si Wumuon kasama si Yunha sa mga bundok malapit sa Lanzhou. Nakahiga si Wumuon sa damuhan at tumingin sa langit. At napasabi na ang ganda nito, puno ng napakaraming bituin. Parang si Sihion at Lolo. Kumikislap din sila tulad ng mga bituin. Habang iniisip ito, lalo pang bumuhos ang pagkamis at kalungkutan sa kanya. Makikita ang langit at ang buwan na sinabi pa ng ating bida na si Mara at ang kanyang magulang daw ba kaya ay ayos lamang. Tumingin kay Yunha at sinabi pa niya sa isip na ang natitira na lang daw sa kanya ngayon ay si Yunha. Manatili kang malapit sa akin. Sa susunod na sandali, isa sa mga lihim na guwardiya ni Prinsesa Mokyong ang lumabas mula sa kadiliman. At hangos na sinabi sa ating bida na narito lang daw pala siya, sir. Dagdag pa niya na mga 400 tropa ng Atrocious Sandstorm ang naispatan na umuusad ng magkahiwalay. Lumitaw ang malupit na liwanag sa mga mata ni Wumuon. At sinabi na alam mo ba kung nasaan sila? Natumugon ito at sinabi na opo sir, gagabayan ko po kayo papunta doon. Masayang sumigaw ang Blood Wolf Squadron ng Atrocious Sandstorm habang malayang naglalakbay sa madilim na kapatagan. At sinabi ng isang ito na tila ito ang leader na ang sarap. Matagal na akong hindi nakatikim ng dugo. Dagdag pa nito na matagal na rin akong hindi nakatikim ng mga babae, kaya huwag silang patayin kapag umabot tayo sa susunod na nayon. Ang Atrocious Sandstorm ay nagtipon ng mga bandido mula sa iba't ibang panig at umabot na sila sa napakalaking 5,000 bilang. Naabot nila ang isang sukat na imposibleng mapanatili nang walang suporta sa pananalapi mula sa Marshall Haven. Upang bigyan ang mga bandido ng kaunting ginhawa, ang Atrocious Sandstorm Riders ay pana-panahong nagpapadala sa kanila upang mangagrabyado at manggahasa, at sa pagkakataong ito, ang Blood Wolf Squadron ang nakatalaga. At biglang napansin ng kapitan ang isang kakaibang bagay sa di kalayuan. At napasabi ito na ano yon? Isang puting tigre. Bakit sobrang laki nito? Sandali, may nakasakay bang tao? Na makikita ang ating bida at si Yunha na nakaharang sa kanila habang sinasabi ng kapitan na ano daw ang halimaw na yan. Ito daw ba ay isang puting tigre? Sino ba iyang gago na nakasakay sa puting tigre? Dagdag pa ng mga ito na nakakabilib. Diba? Gusto ko itong nakawin at sakyan. Makikita ang ating bida na may suot na maskara na malinaw na naamoy ni Wumuon ang amoy ng Marshall Haven mula sa Blood Wolf Captain. Dagdag pa niya na mga aso ng Marshall Haven. Pupuksain ko kayong lahat. Malakas na umungol si Yunha. Sa isang sigaw, natakot ang lahat ng warhorses ng Blood Wolf Squadron at nagsimulang umarangkada, hindi na makontrol. Sa isang kisap ng liwanag, tumaas si Wumuon sa hangin at sinugod ang kanyang espada. Isang agos ng hangin ang pumutol sa ulo ng mga ito. Na napasigaw ang kapitan ng mga ito na siya daw ay hindi isang ordinaryong tao. Dagdag pa niya na bumaba sa mga kabayo at labanan siya. Sinabi pa nito na patayin daw ang putik na yan. At isang atake ng palad na ginawa ng ating bida sa kanila. Ang enerhiya ng palad ay dumaan sa mga ito na parang alon at tumama sa mga Blood Wolves na nagliliparan sa ere. At pagkatapos ay tumira ng aura blade ang ating bida sa mga ito. Para ipahayag ang galit ni Wumuon, hindi lamang putulin ng sword aura ang kanyang mga kalaban, kundi lubos na sirain ang mga ito. Ang ilan ay nag-explode ang ulo, ang mga buto at utak ay sumabog sa lahat ng dako, habang ang iba naman ay napunit ang mga katawan. Ang dugo at mga organo ay kumalat sa lupa. Na napasigaw pa ang mga ito na isa daw siyang demonyo. At pagkatapos tinuklaw ni Yunha ang baywang ng isang Blood Wolf, pinuputol siya sa dalawa. Na sinasabi ng mga ito na tulungan daw siya. Sinabi ng mga ito na mga sugatan na demonyo. Sila daw ay mga demonyo. Natumugon ang ating bida na tama. Sa mga salot na katulad niyo, ako ay isang demonyo. Na napasabi ang kapitang ito na natatakot na ano ang mga lintik na ito. Sino daw ba ang dalawang iyon? Kahit na isang absolute master, hindi makakapagpakita ng ganitong kumpiyansa laban sa amin. Na mabilis itong tumatakas na tumalon mula sa kabayo habang sinasabi niya na putik. Kailangan kong ipaalam sa kanila. Kahit na mamatay ako, kailangan kong sabihin sa kanila tungkol sa mga walang hiyang ito. Dagdag pa niya na makikita ang ating bida na nakamaskara na isang halimaw na nakasuot ng yaksha mask, isang tao na hindi bababa sa isang master sa absolute level.
At isang puting tigre na nasa absolute level na may mga superpower. At dito na po nagtatapos ang ika-135 kabanata.